Hello SSS members! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin guys, anong mangyayari kapag ang isang SSS member ay nahinto sa kanyang contributions sa SSS. Yan ang katanungan ni Ma'am Roda. Hi ma'am. Sabi niya, hello po ma'am. May tanong lang po sana ako. Ano pong maaaring mangyari kapag ihinto ko ang hulog ng aking SSS? Bali po, may hulog na po akong 38 months this year. Starting January, di na po ako nakapaghulog. Ano po bang mangyayari sa ganong situation? Salamat po ma'am and God bless you. Okay, sa ating mga SSS members dyan, kapag nahinto po kayo guys sa contributions nyo with SSS, marami pong pwedeng mangyari, maraming pwedeng matamaan sa inyong mga benefits with SSS. Katulad na lang ng sickness benefits. Kapag nahinto ka po ng contributions with SSS at nagkasakit ka, sayang hindi ka makakapag-avail ng sickness benefits natin with SSS. Pag sinasabi po nating benefits guys, hindi nyo po ito babayaran ha. Kayo po ang bibigyan ni SSS ng cash allowance. Kasi meron iba dito nalilito, meron daw silang sickness loan, wala pong sickness loan. Magkaiba po ang loans sa benefits. Pag benefits po, cash allowance po ito na binibigay po sa atin ni SSS bilang kanilang member. Itong sa sickness benefits kasi guys, kailangan po dapat meron tayong at least 3 months na contributions within the 12-month period before the semester of our sickness. E paano pag nagkasakit ka ngayon and the last 12-month mo, wala kang contributions dyan, wala ka talagang makukuhang sickness benefits kay SSS. Dahil doon sa 12-month period na yon, kukuha po si SSS doon ng 6 months na mas mataas na contributions mo, yun po ang kukumputin ni SSS. Kahit 3 months ka lang may contributions doon, pwede na po yun. Minimum of 3 months po yun. Pero 6 months yung pinaka-maximum na kukuhaan ni SSS ng computation sa iyong sickness benefits. Okay, pangalawa po, maaari ka rin hindi makapag-avail ng maternity benefits natin kay SSS. Yung ating mga female SSS member dyan, paano pag nabuntis kayo guys? Sayang naman ang maternity claim nyo with SSS. Malaki din po ito, malaking bagay po ito sa ating mga female SSS members. Dahil itong sa maternity po, kailangan dapat meron ka din ditong at least 3 months na contributions within the 12-month period preceding the semester of childbirth, miscarriage, or termination of pregnancy. No? Kahit makunan kayo dito guys, makaka-avail kayo ng maternity. Paano kapag wala ka rin contributions doon sa qualifying period mo na yon? So, hindi ka qualified for maternity claim with SSS. Pangatlo po na pwedeng mangyari, sa loans, hindi ka po makakapag-apply ng salary loan or calamity loan. No, paano kapag may emergency ka at gusto mong mag-loan sa SSS? Yun na lang yung pag-asa mo, loan sa SSS. So, hindi ka maging qualified dito dahil hindi ka updated nagbabayad ng iyong contributions. Dito po kasi sa loans, guys, salary loan or calamity loan, kailangan po natin dito ng at least 6 months contributions within the 12-month period bago tayo mag-file ng ating loans. For example, magpa-file ka ng loan ngayon. Yung the last 12 months mo, wala kang contributions. So, you are not qualified para makapag-apply ka ng salary loan or calamity loan. Di ba ang importante din ito sa atin, paano kapag may emergency tayo? Hindi tayo makakapag-loan sa SSS. Sa ibang lending company ka mag-loan, which is napakataas ng interest rate. At pang-apat po na maaaring mangyari at hindi natin ma-avail kay SSS, is the disability pension. Hindi natin alam yung buhay natin. Paano kapag na-disgrasya tayo? Wag naman sana. No, wag naman. Paano nga pag mangyari yon? So, sa halip na makakapag-avail ka ng disability pension with SSS, hindi ka na maging qualified doon. Dahil ang disability pension, kailangan po dapat meron kang 36 months na contributions prior to the semester of your disability. Okay, bago ka ma-disable, bago ang semester ng iyong disability, dapat meron kang 36 months na contributions doon. Paano kapag ang tagal mo na nga hindi nagko-contribute with SSS?
hindi ka napasok sa ganong qualifications, so hindi ka makakapag-avail ng disability claim with SSS. And then the last one na maaari din pong makaapekto sa atin kapag nahinto tayo ng contributions, no, is pagdating sa retirement computation, which is matatamaan dito ang CYS or credited years of service. Okay? So, itong nakikita nyo guys, ito yung sa computation ng monthly pension, di ba? Nakikita nyo itong CYS. Ayan. So, meron kasing CYS na part dyan or credited years of service. Itong CYS na computation, na-explain ko na to sa previous video ko guys. Kung taga-subaybay ko kayo, malalaman nyo na paano kinukuha yung CYS. So, ang CYS naman or credited years of service, ito yung formula niya. Siyempre, kapag hindi naman kayo regular, nag-contribute with SSS or nahinto kayong napakatagal ng ilang taon guys, mababawasan din talaga yung sa CYS nyo. Okay po, and then dito sa nag-comment, sabi nyo po naka 38 months pa lang kayo. So, ang dami nyo pang punuin para magkaroon kayo ng 120 months contributions para maging pasok kayo na maging pensyonado ni SSS. Kung ihinto nyo yan, sayang naman. Kung voluntary member kayo ngayon, ang minimum contributions is 750 pesos. Yung baka kaya nyo naman po. Kasi sayang, ang layo nyo pa. Sana wag niyong ihinto, no? Lagyan niyo ng budget ang iyong SSS contributions monthly. Alright, SSS members? That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.